For today's video, Yamami Yosol i125 ay nagkaroon ng problema sa kanyang panggilid, guys. So ngayon, nakapaklas tayo ng kanyang panggilid. Gusto ng owner, guys, na palinisan ang kanyang mga pisa sa kanyang panggilid kasi meron siyang long ride. So ngayon, ang problema is nag-stack up ang kanyang bushing at ang kanyang backplate. So ngayon, bibigyan ko idea kung paano ito tanggalin. Hindi na kayo pumunta sa mga shop or kahit manghiram na lang kayo ng tools para kayo na lang ang mag-DIY kung sakali napaplano kayong mag-DIY, magbaklas ng inyong panggilid. Kapag maka-experience kayo ng ganitong senaryo, guys, ang pinakauna nyong gawin, huwag nyo agad tanggalin o hilain. Okay. Ang purpose niyan is para hindi siya mas lalong lumala. Kasi mayroon itong kalawang sa loob ng kanyang shafting. So pinakauna nyong gawin, maghanap kayo ng brake fluid WD-40. So tirahin nyo muna, guys, yung kanyang bushing. So sa sentro ng kanyang bushing, guys, doon nyo padaan ang brake fluid o WD-40. Tapos maganda is meron tayong hangin, no? Para madali ang pagpasok ng ating liquid sa loob ng ating shafting. So ang purpose nito, guys, para ma-eliminate niya ang kalawang na naging dahilan kung bakit kumakapit ang ating bushing sa loob ng ating shafting. So ulit-ulitin lang natin ng ilang beses, huwag nating madaliin para makapasok ang ating liquid sa loob ng ating shafting, guys, para makapenetrate siya. Tapos dandaan nating tirahan ng hangin para mabilis ang kanyang pagpenetrate. Sa pag ganon is hindi tayo mahirapan mahatak ang kanyang bushing. Nangyayari ito, guys, halos sa mga M3, Mio, kahit anong mga scooter, no? Kasi nga is kapag gumagamit kayo ng mga panglinis na may halong tubig, may possible na kakalawangin ang inyong shafting. Kapag goods na at nakapenetrate ng ating liquid, ibalik natin ang ating nut sa ating drive face para hindi masira ang ating spline ng ating shafting, guys. So ibalik natin ito kasi gagamit tayo ng octopus na puller. So ito, guys, gagamit tayo nitong klaseng puller na ito. Itong puller nito, guys, ay mura. Ako lang nabili na sa mga 100 plus lang ito sa ating online. So ngayon, ito ang gagamitin natin para mahatak natin ang ating bushing. Ipapadikit lang natin ito sa ating backplate, guys. So ibig sabihin, tatlo po ang paa ng ating octopus. So kabit natin yan sa ating backplate, guys. So may tatlong butas ang ating backplate kung saan nakalagay ang ating slider piece. Doon natin nakakabit ang ating octopus puller, guys. Tatlo din ang paa ng ating octopus puller, kaya tatlo din ang paglalagyan ng ating paa sa kanyang backplate. Yung lagayan ng ating slider piece. Yun namang axle sa gitna, ilalagay natin yan sa sentro ng ating shafting ng ating crankshaft. Dapat nakasentro yan, guys. Kung maigi, is talian nyo ang tatlong paa na yan kasi kung makalas yan, guys, no, kapag nag-start na tayong hilain yan gamit ang ating impact wrench. Mas maganda talian yan ng alambre. Pero kung confident kayo na hindi na talian, alalayan nyo lang gamit ang isang kamay, ay pwede na rin yun, guys, tulad ng ginawa ko sa video, no? So, Okay. so ilagay lang natin yung shafting sa gitna. Tapos ang gagamitin natin pang tanggal, guys, o pang paluwag is yung impact drive natin. Kailangan, guys, ilagay natin sa tamang posisyon ang ating pagtanggal ng ating backplate at saka bushing para hindi madisgrasya ang ating tools. At siyempre ang ating pisa na tanggalin is malilibre siya, guys, at hindi nasisira. So yun, unti-unti na siyang umahatak ang ating puller. So, kailangan natin tanggalin yung nut kasi nakasapak na sa nut ang ating bushing, guys. Ibig sabihin, effective ang ating paglagay ng ating brake fluid kasi nakapenetrate na siya sa loob ng ating bushing. Nakita ko, guys, na mayroon talagang kalawang sa kanyang shafting. Loads Idol, bakit nagkaroon ng ganitong senaryo? Nagkaroon ng kalawang ating shafting. Possible, guys, nung naunang pinalinisan nito ni Bossing, doon ako gumamit ito ng it's either siguro gumamit ng Joy
powder or tubig. Basta gumagamit yan ng tubig guys, may possible talaga bumuwis yan sa loob ng ating shafting or possible sa grasa din na ginamit, no? May mga grasa kasi guys na low quality. So, possible na ito ay nagkaroon ng moist sa loob ng ating shafting at naging resulta ng pagkaroon ng kalawang. Habang tumatagal, yung kalawang ang nagiging dahilan kung bakit nag-stack up ang ating bushing. So yun guys, nahatak na natin siya at i-continue lang ang ating pamaraan kung paano natin siya tinanggal nung una. So yun. So syempre guys, tips ko sa inyo, kapag natanggal nyo ng bushing, gamit lang kayo ng liha sa paglinis ng bushing guys. So lihain nyo lang ang loob ng bushing para matanggal yung mga kalawang o yung nagkaroon ng stack up sa loob ng bushing. So itong backplate guys, hindi yan basta-basta masisira kasi napakapal po ng ating backplate. So yun, natanggal natin yan ng bushing at meron akong nakita sa loob ng bushing guys na parang may tama siya. So silipin na natin ng maigi mamaya yan. So ngayon, i-check natin ang kanyang shafting. Confirm guys na kinalawang ang kanyang shafting. Maaaring paging dahilan nito na pagkasira ng ating shafting guys. Kasi nga, yung kalawang ang dahilan kung bakit nagkaroon na ng pagbutas-butas ang ating shafting kasi yung kalawang kakapit talaga yan sa metal. Tulad na sinabi, meron tayong nakitang tama sa loob ng kanyang bushing guys, you know? Parang dalawang malaking guhit. Mas maganda no kung meron tayong budget guys, pibilan tayo ng bagong bushing. Total na mga 200 plus lang yan, yung mga genuine o 300. Kasi balik natin ito. Kapag nilinis na nito tapos ibabalik na naman natin, possible maulit din ang nangyayari. Kasi itong bushing to parang may problema na sa guys kapag nagkaroon na siya ng experience ng pag-stack up. So siyempre itong backplate, kita nyo naman, walang gaanong problema, no? Kasi nga tulad ng sinabi, napakapal po ng backplate ay dininiyan basta bibingkong o yuyuko kapag gagamit tayo ng electric impact wrench. Ito guys, lilihain nyo ito ng 1,000 para yung shafting hindi masira at hindi magkaroon ng butlig-butlig or pagkakain ng ating kalawang. So kita nyo naman guys, hindi din siya palitan ng bagong oil seal. Yung mga kulay itim-itim na yan po ay moisture o oil yan na galing sa ating makina. So ang ibig sabihin niya guys, ang ating oil seal is meron na siyang problema. So need din itong palitan ng oil seal. Kasi kapag pinabayaan natin ito at hindi natin papalitan, next na problema na ito guys is magkaroon na ng leaking o oil na lalabas sa ating shafting at napupunta sa ating belt. Yun ang lagilan kung bakit slide at maputol ang ating belt. So yun lang guys, no? Sana matulong kayo sa ginawa kong video nito. Ride safe, God bless. Ayos.